Guys, bibiyahe tayo ng La Union. This time solo ride tayo, wala tayong kasama since magsusundo ako sa La Union. Susunduin ko ang aking mag-ina. Dala natin yung 450 SR natin. Chill ride lang tayo since hindi kasi tayo nakapagpalit ng chain. Yung chain kasi natin na PAG may problema na. Time check natin 5 AM. Target ko at least alas 7, alas 8 nandun na ako sa Rosario para kahit papaano hindi ako maharang regarding sa implementation nila ng jacket, vest pala. Kasi alam ko mahigpit sila dun Mindanao Avenue na tayo guys. 74 pesos na palang class 1. Dati parang nabutan ko pa siya ng 57. 124 na lang. Kailangan ko mag-load bago ako mag-exit siguro ng SCTEX, T-Flex. Papasok na T-Flex. Naipit ako sa traffic dito sa may C5 along Katipunan. Alas 5 na tayo malis, so nakasabay natin yung mga estudyante tsaka mga working person. Kaya dami na rin yung kasabay. Putok na yung araw guys. Time check natin 7:20. So 2 hours na tayo mabiyahe from Rizal. Dito na tayo sa may Kambal na Petron. 136 kilometers na yung naran natin in 2 hours. Pero nakailang stop din naman tayo. So remaining na lang na range ko 100. Pero nandito tayo sa may T-Flex. Mga 79 kilometers from here going to Rosario. Alright, so yung toll di ko na na-compute guys, pero nag-load ako ng 500 para sa auto sweep. Sa easy trip naman is 500 din. So may sukli pa naman yun guys, pero hindi ko na kinompute yung eksakto. Yung gas ko 100, full tank galing sa amin. Exit ng Rosario, papagas na rin tayo doon bago dumiretso sa amin. Mula sa Rosario hanggang sa amin, malayo-layo pa yun Okay din magbiyahe ng solo Solo baliw ka din. Ano lang din maiisip mo. Kaganda pag solo, pwede kang mag-stop over kahit saan mo gusto. Tapos wala kang hinihintay or hindi ka inaantay. Nakakaya kasi pagka group ride tapos hinto ka lang hinto. Siyempre naiinip din yung mga kasama mo. Sa Pura Verona. Let's go. O diba, para ako nasa Dubai. Bigla-biglang kumakaliwa kumakanan yung mga sasakyan. Siyempre gayahin natin. Dito lang tayo sa kanan. Let's overtake. Pasok ng kaliwa. Balik ulit ng kanan. Let's go. Pasukan natin yan. Let's go. Pansin ko sa mga bahay dito, sa mga gilid, puro solar. Siguro wala masyadong source of dito, kuryente like Meralco. Kaya tabot dito GT, alright, let's go. 5.0. Pero mabait siya. 100 na yung takbo niya, 110. I-enjoy niya lang yung view. Kaya enjoy lang din natin yung view. Matalbog lang talaga. Enjoy natin yung makita ko sa inyo yung gaano kaganda ang view dito sa T-Flex. Lalo pag pumutok yung araw guys, yung paputok pa lang tsaka yung palubog yung araw, ang ganda dito. Pogi Civic. Pogi talaga ng Civic tapos kulay white. Ang linis. Tapos lagyan mo ng mags na bronze. Pogi. Tapos paglabas ko babae yung driver. Ang angas. Takbo nila 130 may nakatingin. Pasok Civic. Hey, ganda. Angas talaga, grabe. Naka-mags na pala siya.
sakit sa likod. Sakto lang naman guys, hindi naman sobrang sakit sa likod. Nakakangalay lang yung throttle ko kasi nakano lang siya, hindi siya nilalaro. Ganyan lang siya, parang naka-cruise control. Alam lang ako guys, laro lang ako ng konti, pwede ba yun? Paglagpas nung satellite na yun, baka ma-overspeeding ako eh. Ay, satellite, yung camera na yan, oh. Hindi natin masabi, alam mo na, camera is camera, pwede mag-trace ng overspending yan. Tsaka iniwan na tayo ng Civic eh, ayun oh. Ang layo na niya sa atin. Kaya paglagpas ng outpost, indication ko na malapit na ako sa dulo ng T-Flex. Pag nakikita ko na yan oh, yung bundok ng Baguio. Yan, pag nakikita ko na yan, parang feeling ko malapit na ako sa exit ng T-Flex. Although malayo pa pero malapit na. Sa mga hindi nagpupunta madalas dito, sa mga hindi alam, sa mga madalas naman wala lang kwenta yung sinasabi ko. Ano dun oh, tubig, malalim, bakahan. Sa kabila pala yan. Ako, fan talaga ako ng ano eh, ng patak pala, ng palayan. Kung magkakaroon nga ako ng budget tsaka dyan, gusto ko sa gitna ng palayan ako titira. Doon ako magpapatayo ng bahay. Gusto ko patak, masarap kasi sa paningin, lalo pagigising ka sa umaga. Maaliwalas. Hindi ako makapagpatulin ng sobra. Nakikita ko yung camera, nakatutok sa akin. Okay na ako doon. Na-stretch yung kamay ko. Walang ano? Meron. Wala silang top. Parang napagod ako sa daan, masyadong matalbog. Ligtas, walang overspending. Welcome to T-Flex. Hey, T-Flex boy. Masari na tayo. Doon saan tayo saglit dito kasi nautusan tayong bumili ng Puto Kalasyaw. Ito going to ano to eh, Cannon Road. Kape tayo dito saglit. Dito na ako sa McDonald's guys. Along Cannon Road, papuntang Cannon Road. Doon sa may Rosario, after lang ng T-Flex Rotonda. Coffee lang tayo real quick. Inom tayo ng kape guys. Ice coffee. Shoutout McDo. Baka naman. Cheers! Order ako ng Puto Kalasyaw pang pasalubong kay Mrs. Dito ako madalas tumambay pagka bumabiyahe ko pa uwi na uwi talaga. Kasi sobrang boring ng T-Flex eh. Durin mo pagpasok mo ng EasyFlex hanggang T-Flex dulo. Stretch lang yun. Takbo mo 100, 120. Talagang boring talaga. Pero at least bilis ng biyahe. Tikman natin yung isa. Gusto niya Puto Kalasyaw. Hindi akin tong kutsin. 3 peraso, 100. So bumili ako ng 6 na peraso, 200 pesos. Panalo. Yun nga lang, ice coffee. Itong mga tao dito kasama ko, mga akit tatato ng bakit. Yung katabi ko dito, hindi zero. Mga nakaahon sa kahirapan. Charot lang. Mahirap pala mag-vlog sa maraming tao. Kasi parang nangyayari. Parang may toyo, sasita kami dito. Sarap ng kutsinta. Update na rin tayo. Oras is 8:26 na. Kung butin talaga ako last 10. Nawala ng lasa yung ice coffee ko. Parang nabingi ako. As nung tambo siya, ang hirap lang talaga pag naka-open pipe ka tapos AC project pa. Sakit sa tenga. Pagka babad lang, maganda pa rin talaga naka-inline 4. Si P3 mas maganda. Kasi parang inline 4 na inline 2. Hindi ako bingi sa hangin dahil sa helmet. Maganda yung helmet, maganda yung araw, hindi maingay. Problema lang, bingi ako sa pipe. Bigyan mo yung kasama mo. Kausap pa. Taga Rizal, Manila. Taga
gas tayo dito. Wala na akong gas reserve na to. Parang 5 kilometers na lang yung kayang takboy na ito. Mula rito hanggang sa amin is 79 kilometers na lang siya. So para siyang T-Flex dulo-dulo. Mula dun sa Kambal na Petron hanggang dito sa dulo. Parang another 1 hour ulit na biyahe. Ang nagustuhan ko dito sa Clean Fuel guys, pagka magbabayad ka ng card payment, hindi nila kinukuha yung card. Dadalhin nila yung mismong terminal nila dito. Ikaw mismo magtatap, 'di ba? So secure yung credit card mo, especially credit card, 'di ba? Si BB nasa likod lang. Kaya goods dito eh. Sa ibang gasoline station kasi, pag inabot mo yung card mo, kukunin nila, dadalhin nila sa kahera nila, tapos babalik na lang sa'yo. Hindi na 100% secured yung credit card nyo. Tsaka isa pang nagustuhan ko dito sa Clean Fuel, napakalinis ng CR. Sila na yung CR na naka-aircon guys. 'Di ba? Napakagalang. May pag ganun pa, parang Japanese, di ba? Yun yung maganda sa Clean Fuel. Ang ano naman dito sa Clean Fuel, eh yung points mo, pwede mong i-claim ng mga VIP rewards item nila. May mga kalan, kaldero ata, ganun. Ang ang pangit lang doon, hindi mo siya pwedeng gamitin yung points mo, panggas. Yun naman yung kaibahan niya kay Petron. Kay Petron, every time na maggagas up ka, may free na points, makiklaim mo, pwede mo siyang ipanggas. Tulad na lang ng Petron ko nasa 1,000 na yung points eh. Hindi ko lang ginagamit. Oras natin is 9:20. Alas 11 ako dadating sa amin. Medyo napasarap yung tambay ko sa McDonald's. Nakakwentuhan ko yung mga nagtitinda ng puto kalasyaw. Bayan-bayan na ako ngayon guys, Rosario. Medyo babagal tayo ngayon dahil residential area na to. Dami ng tricycle dito. Ito yung gusto kong part sa LU pag umuwi ako. Itong part na to kasi puro bangkingan to eh. Pag nakamotor pero pag nakasasakyan pangit kasi nagta-traffic dito eh. Ito lang yung enjoy dito. Tsaka after dun sa amin napapunta naman na ng Ilocos. Ayan banking malupit. Labas tuhod, alright. Kamote lang tayo sa konti guys. Okay lang naman mamumote, basta safe lang. Huwag ka mandadamay. Bawal maging masaya malungkot ang buhay. Basta tingin ka lang lagi sa malayo, alerto. Lalo sa mga tricycles, bola, yan aso. Mahaba-haba pa to. Parang total of 289 pala yung biyahe natin ngayon. 289 kilometers. Yan yung pangit dito pagka nakasasakyan ka, pagka naipit ka ng mga truck. Ang hirap overtake. Kaya dapat malaki talaga. Dito mo magagamit yung mga malalaking makina. Tingnan nyo, bus yun nasa unahan, dalawa. Pag mahina makina, ang hirap overtaken Tapos may bus, may truck pa yan sobrang haba. Hirap din overtaken. Babagal ang biyahe. Kaya mostly shoulder talaga ang overtake Mali ito pero maraming gumagawa nito kasi ito na yung way. Ang LU, ang rules nila, no vest, no travel, parang ganun. Pero marami naman nakamotor na walang vest, so medyo siguro ligtas tayo dahil di rin naman tayo gabi bumiyahe. Chill ride si Kuya Daming ganyan sa probinsya talaga. Hindi mo takbong lang 20 nasa gitna pa. Kaya yung bus pipilitang umovertake ng malala. Hindi motor e-bike, tricycle. Ayan. Bayan ng Ago. Ganda ng Arconel papuntang Baguio rin to. Ang daming daan papuntang Baguio pag galing kang LU papabagal ng biyahe dito papuntang San Juan. Itong bayan-bayan talaga kasi pag nag-traffic yung mga truck tsaka bus, tagal ng biyahe, tatakbo kayo ng 20-20. Mas
maswerte pag na-overtaken nyo. Ayun, may checkpoint. Checkpoint. Comelec checkpoint ata yun. Lapit na kasi halalan eh. May ginagawang ano pala dito, may ginagawang bypass. Ewan ko lang kung anong nang balita. Ito yung bypass na ginagawa guys. So para siyang bawang pala. Yung bypass na yun, dinaanan ko. Ewan ko kung nakita nyo guys. Yung papasok na yun, ang labas na nun sa amin, baknotan na yun pagka diniretso yun. Pag na-open na. Kasi alam ko dito sa tulay, hindi pa siya naduduktong. Kasi may tulay ng bawang. Uwian na ng mga estudyante. Ewan ko lang kung kita sa camera, kung abot Ito sa may bandang kanan. Ayun, ginagawa. Malapit na, parang kalahati na lang, didikit na. Pag yan nabuo, kayahay. Wala na masyadong dadaan dito sa bayan-bayan. Kapag yung mga taga rito na lang. Less aksidente rin. Lalo pag palengke day dito, napaka-traffic. Sobrang traffic. Dito ako dumadaan pag papunta, akit ako ng Baguio, Nagilian Road. Sana magkaroon ako ng chance makapag-Baguio, no? Pero mukhang wala eh, kasi yung asawa ko gusto agad umuwi. Plano ko talaga magbabagyo ako siguro mga Wednesday. Next, pahinga lang ako ngayong araw, tsaka bukas sasakit ako. Ito dito ako dumadaan, Nagilian Road. Quick Paris lang sana ako eh. Yung mga Paris na kinakain natin sa Manila, yung mga Paris Kabayan, masarap yun. Pero yung Paris sa Baguio, kahit yung asawa ko sarap na sarap sa Paris dun. Paris Kabayan din ang datingan niya, pero hindi siya katulad ng Paris Kabayan na puro taba. Puro laman yun. Kaiba yung lapot niya, hindi cornstarch yung hinalo. Parang miswa, parang bacho yung datingan niya. Pero napakasarap. Lalagyan ng itlog. Di ko nga alam kung Paris ba yung tawag dun eh. Pag umakit kasi ng Baguio, di ako kumakain sa mismong mga tourist spot na kainan eh. Like yung mga Good Taste. Parang once lang ako nakakain dun, tapos di ko na inulit. Kasi ang daming tao. Ako kasi pag umakit ako ng Baguio, gusto ko yung aesthetic. Eh yung gawang Baguio talaga. Like mga pinikpigan ba yun? Tingin din ako ng pinikpigan, parang tinulan na, kakaiba eh. Sarap eh. Kaso bihira ako makakita talaga ng gumagawa ng pinikpigan sa Baguio. Kulit ng karo. Karo ba yun? Ang cute ng karo. Yan o, yung bypass na yan. Yan. Diyan kayo lalabas pagkabukas na yun. Saglit lang yan, 15 minutes lang yan from Bawang to San Juan. Hello. Hello? Yes. Ano po yun? Sa di ba, malapit ka na, di ba? Sa car wash ka pumasok ka, tas may daan doon pa, assist ka na lang. So yun guys, dito tayo sa mismong agriculture center ng Island Macnotan. So yung product nila dito ay honeybee. So mangyayari, nag-i-stay lang ako dito. Pag pauwi naman ng Manila, isasampa ko na itong motor sa pick up. Kasi kasama ko yung anak ko tsaka yung wife. Kasi ako yung driver. Wala kasi kaming driver. Pabalik. Di siya makapag-drive kasi wala hawak sa anak ko. 4 months old pa lang. So yun guys, dito na ako sa amin. Ito ko na end yung video. Maraming salamat sa mga sumama sa biyaheng ito. Medyo long ride. So kaya ba ng SR bumiyahe ng malayuan? Kayang-kaya syempre. Pakiramdam ko ngayon, hindi naman ako sobrang pagod. Pagod lang ako sa daan dahil matalbog. Siguro dahil sa motor na rin, suspension. Pero goods na goods yung biyahe natin. Kuha natin ng 5 hours kasama pahinga. So yun lang. Maraming salamat sa sumama. At tumapos ng video. See you on my next podcast. I woke up from a dream, got the sunshine on my face. I'm running through the streets as if I'm in a race. Got the world at my feet and nothing holding tight. I'll conquer every fear and soar into the night.